Ayan mga kababayan, ikakagulat niyo ba itong isiniwalat ni Congressman Erice patungkol ito sa unprogram appropriation? Tinawag niya nga itong ah, bakit niya kaya ito tinawag na itong unprogram appropriation mga kababayan? Talagang matindi daw, ito daw ang pinakamalaki mga kababayan sa buong kasaysayan ng pondo sa Pilipinas. At sinabi niya din dito yung about sa mga proyekto na nasayang. Sayang daw, Hong Kong na daw sana tayo kung natapos daw itong subway, no? Matatapos na daw sana ngayong 2029, kaso na delay at naging 2032 daw ito. Sayang daw mga kababayan. Napakasayang daw ng mga panahon. So, pakinggan nyo ang kanyang isiniwalat dito. Talagang maiiyak kayo dito mga kababayan sa kanyang isiniwalat. Ito na ho. Interesado ho ako dun sa sinabi nyo kanina na 50 years na kayong politiko, nothing should shock you anymore. Yes. Pero na-shock pa rin kayo Yes. dito ho sa mga Yes. nangyaring kurakutan Ito yung through the pinakamalaki. budget. Pinakamalaki. Ang tanong ko pa rin ho, bakit nyo pinayagan? Wala pa ako noon eh. Bakit Kakao- Bakasyon nangyari? ako nun. Oho, pero bakit ho nangyari? Yan. Ano ho yun? Parang nabudol ho lahat ng mga kongresista? Ganun ho ba yun? Parang Hindi, binusog sila. O, kita mo, ang lalaki ng mga allocations, di ba? Kaya anong nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Makakasakay na sana tayo dito, parang Hong Kong na sana tayo. Parang Hong Kong na daw sana tayo mga kababayan. Ngayon, 2032. Yung PNR Elevated Rail, doon sa taas na para hindi na humihinto yung mga tren, di ba? Oh, connected kasi yan mga kababayan eh. Yung MRT3, MRT7, tsaka yung subway. Kaya nga mayroon dyan sa Quezon City, dyan sa may North EDSA, mayroon dyang unified station. Kumbaga doon magdudugtong yung MRT7, MRT3, tsaka yung subway. Para ba doon magtatagpo yung tatlong istasyon na yon. Para doon din bumababa o sumasakay yung mga pasahero na nanggagaling sa iba't iba nilang trabaho. Sayang talaga mga kababayan. Pero hindi ito napokusa ng administrasyon ni BBM. Grabe, napakasayang yung proyekto na ito ni PRRD. From 2029, dapat ang target completion magiging 2032. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogram appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan. ba't hindi nyo ho konsensyahin yung mga kapwa nyo congressmen? Ginonsensya ko na eh. Sabi ko, walang talab. Ha? Walang talab. Sabi, hindi ko alam. Halos lahat ho sila doon, magkakaapelido mga nasa politika. Sabi ko nga, kulang na nga lang yung aso nila, gawin nilang kapitan ng barangay. Saan ho tayo papunta niyan kung ganito ho tayo? Ganda ng hair! Pag long hairstyle tayo Pabagsak. for the show, Kung dapat hindi ba hair ko? mapapalitan Let's grow ng it! administrasyon. Sums up strong. Well, Sa tingin nyo? yan yung dapat sagutin ng ating Pangulo. Kaya tinatanong ko, ang ating Pangulo, bakit mo pinabayaan yung 3 taon? Yun yung pinakamalaking pagkakamali ng kanyang administration. Kababayan, no? Congressman Erice, Buti na lang may mga congressman na ganito na nagsasalita mga kababayan, no? Kasi nung unang intermino, nung pinanatan nila si VP Sara, yung mga ibang congressman takot talaga eh. Buti may mga nagsasalita na ngayon, si Leandro Lebeste, Kong Erice, si Kong Miao, at sa sunod marami pang magsasalita dyan na congressman. Kasi malapit na ho ang 2028 mga kababayan, makakapag-isip na yung mga yan. Kasi ayaw rin yan matalo ng mga yan pagdating ng 2028. maraming salamat po sa interview na ito. Salamat, Jessica. Una po sa lahat, ang sabi ho, itong 2026 budget ay squeaky clean daw. Napakalinis daw compared to, of course, 2025 na napaka-notorious. Yes. Most corrupt daw ho yung 2025. Naniniwala ho ba kayo doon Hindi, na malinis ho itong budget na ito? I would submit na ito ay mas maayos
at mas matino kumpara dun sa tatlong napaka-corrupt na budget noong 2023, 2024, and 2025. Bakit? Kasi nakatingin ang bayan. Pangalawa, mas malakas ngayon ang minority sa House at sa Senate. So, nabantayan mabuti. Pero hindi ko masasabi na ang dami, 10,000 line items. So, hindi pa naman na check mabuti. Pero mas madali ito magkaroon ng check and balance sa Congressional Oversight Committee. So, mas madaling mabantayan. Kaya lang, ayos na sana. Kaya lang, ang tigas ng ulo ng gobyerno. Pinasok pa rin yung unprogrammed appropriations na siyang pinagpula ng pinakamalalaking korupsyon. Yung tawag ko dyan, greatest heist in infrastructure and budget in the national budget, yung ginagamit niyang unprogrammed appropriation. Heist, sabi niyo, hold up ho yun. Hold up. Hindi lang ho siguro maliit na bangko hold up dito. Hindi, malaki. Ano to? Central Bank. Central Bank talaga. Kasi unprecedented in 3 years, in in the 19th Congress, na may 1.45 trillion na insertions, diversions, and amendments. Opo. It never happened sa mga nakaraang presidente. I've been a politician for the past 50 years. So, hindi nangyayari yan. Yung president's budget, binabawasan ng ganyang kalaki. Kung nagkakaroon man ng insertions, amendments, maliliit lang. Minor. Ito talagang yung budget ni presidente para sa mga flagship projects, inalis. Inilagay sa unprogrammed funds. Pagkatapos pinalitan ng mga flood control, mga cat's eye, mga kung ano-anong kalokohan, malalaki ang kickback. Dinalas kung saan-saan mga probinsya. Di ba? So, Ito po nangyari sa 2025, di ho ba? yan yung nangyari sa tatlong budget. Kasi Since noong 2024, mga higit 200 billion, hindi pa nga yan na bubusisi masyado in 2024. Opo. 500 billion mahigit yung insertions and diversion dyan compared to 2025 na 473 lamang. So, ang nangyari dyan, yung 399 billion, 2024, mga 200 plus, 157 nung 2025, inilipat yan sa unprogrammed funds. Nilagyan ng mga flood control, mga ganong mga anomalous projects, ghost projects. At ang nangyari dyan, double whammy ang Pilipino. Dahil nasayang na yung pera, dahil hindi na pondohan yung equity counterpart dun sa mga foreign assisted projects, na-delay yung project. Hindi naman sila maglalabas ng pera kung walang counterpart, yung mga foreign governments. Kaya ang nangyari, from 2028, dapat yung subway tapos na. Makakasakay na sana tayo dito, parang Hong Kong na sana tayo. Ngayon, 2032. Yung PNR elevated rail, dun sa taas na para hindi na humihinto yung mga tren, di ba? From 2029 dapat ang target completion magiging 2032. At ang masama, dahil sa delay, tataas ang presyo. May magbabayad tayo ng mga penalties, commitment fees, at yung materials and labor cost tataas. Ang tinataya, sabi ng DOTR mismo during the budget hearing, tinanong ko magkano ang estimate na itataas nito. 1.3 trillion tong dalawang project na to, palamang 20%. So about 300 billion plus yung masasayang na salapi ni Juan de la Cruz. Na sana kung hindi ginawa yung kagaguhan ng paglilipat ng mga importanteng proyekto sa unprogrammed appropriation, sana meron na tayong pinakikinabangan at yung 300 billion na yan na masasayang, sapat na yan para makumpleto ang lahat ng backlog sa classroom sa buong Pilipinas. Kung ito total ho natin yung UA from 23, 24, 25 ikang Hunyo, mga ilan ho yun? Malaki talaga. 1.45 trillion lahat. Yung mga nagalaw na pondo. At nagtataka nga ako, bakit? Over 3 years po Over yan, o 4 years? 3 years lang. Wow, so mahigit 1 trillion. 1.45 trillion. Tapos nasagasaan yung mga proyekto na dapat sana mapapakinabangan ng bayan at ng ekonomiya. Yes. Ang inuna, ikaho nyo, ay flood control. Flood control. Paano ho nangyari ito? Kayo po, how long have you been in Congress? This is my fifth term. Paano ho nangyari ito? Unprecedented, hindi nangyayari yan. Bakit Nung nga panahon ho? ni Pinoy, 1 billion lang, bawasan mo yung president budget, galit na yon. Basta sasabihin niya, ito yung para sa Kongreso, ito yung pondo ko. Bakit ho nangyari? Nung panahon ni GMA, binawasan, anong ginawa niya?
Reenacted budget, di siya pumayag. Why did it happen during 23, Yun ang hindi 24, ko- yun ang 25 under tinatanong ko. BBM? Yun ang tinatanong ko nga sa kay Pangulong Marcos. Siya nag-expose nito. Pero ang tanong ko, bakit 3 taon? Pumayag siya na sa lawlain ng Kongreso yung President's budget. Di ba yung President's budget, yan yung kanyang development plan for the year? Bakit siya pumayag? Did you get any answers? Wala eh. 2023, 200 plus billion. 2024, 500 plus. Tapos 2025, 473. Ginalaw yung pondo niya. Hindi siya kumibo. Hindi kumibo yung kabinete niya. Kung 1 taon lang, baka napalusutan siya. Pero 3 taon eh. Sa theory niyo po, bakit kaya nangyari ito? Hindi ko alam. Sabi ko nga, it's a question of complicity or competency. May connection ho ba yung 2028 ambitions ni Romualdez? Well, yun ang dyan? sinasabi nga ni, di ba, ni Congressman Chanco na sobrang na-incentivize yung mga congressman para pumirma sa impeachment. At maski yung naging kalaban ko, sinabi niya, in public, kailangan pumirma kasi baka mawalan ako ng pondo. So, Kaya ganun. Kung lumabas na din mismo, no, sa mga kongresista, mga kababayan, na talagang tinakot sila, no. Kasi, kung hindi sila pipirma, mawawalan daw sila ng pondo. So, ganun pala talaga ang naging kalakaran, mga kababayan. Grabe, matindi itong siniwalat ni Congressman Erice, no. Lumabas yung mga katotohanan dito, mga kababayan. Nangyari ho Kaya itong lahat ng nangyari ito. O ngayon, balik po tayo sa 2026, Congressman Erice. Yung UA, yun yung kunu-question nyo. Yes. Sabi nyo nung una, pupunta kayo ng Supreme Court para questionin yan. Tomorrow at 10:30 a.m. Together with Representative Laila De Lima, we will finally question it before the Supreme Court. Kasi ako naman confident kasi sa PhilHealth decision, may separate opinion doon si Justice Hernando. Ang sabi niya, all forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. Ano pong basis nyo for filing a petition sa Supreme Court? There are 5 provisions in the Constitution that was being violated by the presence of unprogrammed funds. And this is Article 7, Section 22. Kasi alam mo yung budget, ang tawag dyan budget of expenditures and the source of financing. Yun ang budget. Hindi lang yung pagkakagastusan, kundi dapat may yung pagkakagastusan na yan may katapat na panggagalingan. Common sense, di po ba? Ba't ka parang isang mag-aalap? pamilya. Oo, saan ka kukuha ng pondo? So Parang ngayon, ganon. kaya ngayon, nag-submit ang presidente almost 6.8 trillion. Hindi pwedeng lumagpas doon ang aprobahan ng Kongreso. Diba? Yung 5.1 trillion nun, galing sa revenues, target revenues. So may source talaga. Opo. Yung 1.6, may utang na panggagalingan talaga. So, yun na yun. Yung unprogrammed appropriations, wala yung katapat na pondo. So parang standby na appropriation, mag-iintay pa lang ng financing. At 3 lang yung pwedeng panggalingan ng financing ng budget. New taxes, loans, at savings. Lahat yan, wala pa naman yan eh. So sinasabi ko, bakit mo ilalagay yan? Kung wala pa naman yan, parang pangako lang yan. So, ang nangyari, ang ginagawa nila, yung importante sa NEP, ilipat nila doon. Yung pangako, ilipat nila doon. Lalagyan nila ng ibang item of expenditures, katulad ng mga flood control. Kaya, ito, sa Article 7, Section 22, ng ating konstitusyon, sinasabi, dapat lahat ng General Appropriations Bill merong budget of expenditures and source of financing. And, maliwanag yan. 2 ang requirement. Itong unprogrammed appropriations, walang source of financing. Kaya dito sa, ang contention namin, it violates Section 22. Ganon din yung Section 25. Dapat may lahat ng merong katapat na certification ng National Treasury na may available na pondo. Kaya ang ginihingi namin sa Korte Suprema, certiorari at prohibition. Pinoprohibit namin ng gobyerno na gastusan itong mga unprogrammed appropriations na ito. Tumingi kami ng
ng restraining order. Pero unprecedented So, yun mga kababayan, di na po natin tatapusin, no? Yung interview kay Kung Erice. So, ano masasabi nyo dito mga kababayan sa isiniwalat nyo, no? Sabi niya, sayang daw talaga yung mga proyekto na malalaki. Sana kaya na natin tapatan yung ibang bansa, no? Kung natapos ito. At isiniwalat niya din dito yung about sa pagpirma ng mga congressman, no? Sa impeachment kay VP Sara Duterte. Na which is totoo talaga. Kasi tinakot sila kung hindi daw sila pipirma, mawawalan sila ng pondo. So yun mga kababayan, mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.